leading the way for truth and evangelization this Christmas season. The #1 faith-based radio in the Philippines. In Mega Manila. Veritas 846 Kapanali, spreading truth living at 45. Makinig, Veritas 846, Radyo Totoo, Radyo Totoo. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang ika-6 na gabi. Ngayon ay gabi po ng Martes, ika-10 ng Disyembre, taong 2013. Narito na ang isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa buhay at lipunang Pilipino. Talakayan! Makinig, makilahok, makipagtalakayan. Sama-sama tayong tumugon at mag-akayan tungo sa liwanag ng katotohanan, katarungan at kapayapaan. Talakayan! Hatid sa inyo ng Promotion of Church People's Response, Kasimbayan at ng Kadao Productions. Talakayan! Tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa Veritas 846 Radyo Totoo. Sa aking paglalakbay, may talang patnubay, nagbibigay liwanag sa gitna ng karimlan. Talang maliwanag, laging nagniningning, di maglalaho sa aming paningin. Makakaakay sa landasin ng buhay, sa gitna ng bagyo, talang kaagapay. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala hakayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala hakayan. Taimtim na panalangin, manindigang tapat, sa mapagpalayang adikain. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala akayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala akayan. Tala akayan, tala akayan. Magandang gabi mga kapanalig. Narito na ang ating programang Talaakayan, isang oras na makabuluhang talakayan tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Sa pagtataguyod po ng Promotion of Church People's Response, Kapatirang Simbahan, para sa Bayan at ng Kadao Productions, 6 na po minuto tayong magsasama-sama upang pag-usapan ng buhay at lipunang Pilipino. Kaya tayo ay mag-akayan tungo sa pagtugon sa hamon ng panahon, lipunan at pananampalataya. Kaya makinig, makilahok at tayo ng Talaakayan! Ito po si Raymond Villanueva ng Kadao Productions. At ito po si Father Delfo Cancelan Opi. Kami ni Raymond ang inyong magiging host sa gabing ito sa ating programa sa Radyo Veritas 846 AM, ang Talaakayan! Ang talabalita sa araw nito, gabi ng Martes, ika-10 ng Disyembre, taong 2013. Ang ating unang balita, pandaigdigang araw na karapatang tao, ginunita. Nagmarcha mula Espanya patungong Menjola ang daang-daang aktivista upang formal na gunitain ang pandaigdigang araw para sa karapatang pantao
Kaninang umaga, kinundina ng naturang marsya ang walang tigil na paglabag sa karapatan ng mamamayang Pilipino tulad ng pamamaslang, pagdukot, sa pilitang pagkawala, demolisyon ng maralitang pamayanan at marami pang iba. Sa pangunguna ng grupong karapatan, binansagan ng mga rallyista si Pangulong Benigno Aquino bilang destroyer o tagapagsira ng karapatang pantao. Sinunog din nila ang isang effigy ni Aquino na nagpapakita ng iba't ibang bayolasyon at pagpapahirap sa sambayanan. Ang ating ikalawa at kaugnay na balita, paglagpak ng tiwala ng mamamayan dahil din sa human rights violations. Hindi na maawat ang pagbagsak ng trust rating ni Pangulong Aquino kung ipagpapatuloy ang pagpatay ng mga sibilyan at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Ito ang pahayag ng grupong karapatan sa harap ng 152 kaso ng pagpatay sa mga aktivista, taong simbahan, mamamahayag at iba pa sa ilalim ng gobyernong Aquino. Ayon kay Karapatan Secretary General Cristina Palabay, 5 aktivista, environmentalist kasama ang 2 mamamahayag ang pinatay ngayong Human Rights Week lamang. Patunay ito na may kultura ng pagpapaslang ang kasalukuyang administrasyon, dagdag pa sa kawalang katulad na kapabayaan sa mamamayan tulad ng sa mga biktima ng iba't ibang sakuna ngayong taon. Dahil sa patong-patong na kasalanan ng administrasyong Aquino sa mamamayan, wag na raw itong magtaka kung dumadausdos na ang ipinagmamalaking popularidad ng Pangulo, dagdag pa ng karapatan. Ang ating ikatlong balita, kabataang Kristiyano lumahok sa kilos protesta ngayong araw. Muling nagpakita ng pakikiisa ang mga kabataang Kristiyano sa anilay naghihirap ng mga Pilipino sa mga pagkilos ngayong pandaigdigang araw para sa karapatang pantao. Sa bandila ng Student Christian Movement of the Philippines o SCMP at ng Tanggulan Youth Network for Human Rights and Civil Liberties, nag-ikot-ikot sila sa iba't ibang eskwelahan sa University Belt at ang mga kabataan at nagmarcha patungong Menjola. Ayon sa mga Kristiyanong kabataan, ginawa nila ang mga pagkilos upang manawagan ng hustisya para sa lahat ng biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa bansa. Bilang mga kabataan, ayon sa SCMP at Tanggulan, batid nila na 3 taong nagdurusa na ang mamamayan sa ilalim ng gobyernong Aquino. Paliwanag din ng mga grupo, nakikiisa sila sa panawagan ng mga progresibong grupo, alinsunod na rin sa tagubilin ni Jesus sa Isaiah chapter 1 verse 17 na siguruhing makakamit ng lahat ang katarungan. At para sa ating tala parokyan, naririto si Father Delfo. Grupong Church People's Alliance Against Pork Barrel nanawagan sa Administrasyon Aquino na sundan ang liwanag ng katotohanan. Sa paggunita ng Kapaskuhan, nanawagan ang grupong Church People's Alliance Against Pork Barrel sa pamahalaang Aquino at mahistrado ng kataas-taasang hukuman na sundan ang liwanag ng katotohanan at gawin ang makatarungang hakbang para sa kabutihan ng mamamayan. Sa pulong pagtitipon kahapon, 9 ng Disyembre, nagkaisa ang mga kasaping samahan at individual ng alyansa na manawagan sa pamahalaan ng Pangulong Noynoy Aquino na gawing pagkakataon ang Kapaskuhan upang damhin ang tunay na kalagayan ng mamamayan at tunay na ilaan ang mga pondo para sa mapakinabangan ng mga aba. Ayon sa grupo, mainam na panahon ang Kapaskuhan upang makita ng mga namumuno sa ating bayan na ang liwanag na hatid ng pagkapanganak ni Jesus ay para sa kaligtasan at pagkabangon ng dignidad ng mga maralita. Nagkaisa din ang grupo na maglunsad ng isang lantern nativity parade sa unang araw ng simbang gabi upang muling anyayahan ang pamahalaang Aquino na sundan ang katotohanan, ang liwanag at katarungan at alisin na ang pork barrel. Panawagan ng grupo na patuloy na maging mapagbantay ang mga mananampalataya laban sa mga mapanglinlang na pahayag na tila nag-alis na ang pork barrel, ngunit ang katotohanan ay nasa kamay pa rin nila, ang pondo ng bayan. At yan po ang ating tala balita, mga balita hinggil at mula sa bayan. Ayon nga po sa kataga ng Panginoong Jesus, dapat laging manalangin at huwag masiraan ng loob. Yan, binabalik-balikan natin sa Lucas chapter 18 verse 1. Sa gitna ng ating mga kinakaharap, tayo po ay sama-samang manalangin at pangungunahan tayo ni Father Delfo. Diyos ng buhay,
Nagpapasalamat po kami sa patuloy ninyong pakikilakbay sa pagbibigay ng pag-asa sa gitna ng karimlan. Idinadalangin po namin ang mga kapatid naming kasalukuyang nagluluksa at nahihirapan dulot ng pagkasawi ng kanilang mahal sa buhay at pagkasira ng kanilang kabuhayan. Patibayin po ninyo nawa ang kanilang kalooban upang malagpasan at makayanan ang mga dalahin. Gawin nawa rin po naming pagkakataon ang panong ito upang ipadama ang aming pagkalinga. Gawin nawa rin po ng mga namumuno sa amin ng bayan ang paglalaan ng tunay na serbisyo sa mamayan. Patnubayan niyo kami at ang mga tagapakinig namin. Pagkalooban niyo kami ng sapat na talino at lakas sa patuloy na pagganap na itatag ang inyong simbahan, ang simbahan ng mga dukha. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Father Delfo, at isang makabuluhang araw ng karapatang pantao sa iyo. At sa inyo rin, mga kapanalig, makabuluhang araw ng karapatang pantao. Sa iyo rin, Raymond. At sa lahat ng ating mga tagapakinig. Mahalagang araw ito hindi lang para sa atin dito sa Pilipinas, kundi sa lahat ng tao sa buong mundo. Opo, at ika nga ng dating senador na si Jose W. Diokno, ang karapatang pantao ay ang esensya ng ating pagiging tao. At ang simbahan ang tatanungin, ang karapatang pantao ang nagbibigay dignidad sa ating bilang kawangis at kalarawan ng ating Panginoon. Kaya mga kapanalig, sa araw na ito, muli tayong magmumuni-muni at tukuyin ang kaugnayan ng ating karapatan sa kabuang pagtataguyod ng lahat ng nilikha. Kaya po, kapanalig, samahan mo kami ngayong gabi. Ipadala ang inyong komento, panalangin at pagtingin sa ating paksang karapatang pantao at pangangalaga sa kalikasan. Mag-text sa 0918-837-4827 at samahan kami sa pagbabalik po ng ating programang Tala Akayan. Judy and Santos po, para sa RightMed. Ang mayubo, may right sa gamot na mabisa. Ang madalas mangalay, may right sa gamot na affordable. Ang nangangailangan ng resistensya, may right sa #1 uni-branded medicine. Dahil naniniwala ang RightMed na ang bawat may sakit, may right gumaling. Hatid nito ang mga gamot na dekalidad at recommended ng doktor. Judy and Santos, para sa RightMed. Naniniwalang ang bawat may sakit, may right gumaling. Sa butika, hanapin ang gamot na right sa sakit nyo. RightMed. Available at Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Akayan. Ang ating programa ay tumuli si Raymond Villanueva ng Kodao Productions. At ito po si Father Delfo Cancelan Opi at kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Tala Akayan. Noong nakarang linggo, kapanalig, tinalakay natin ang buong konsepto ng karapatang pantao at mga paglabag na nagaganap sa ating bayan. Ngayong gabi, kapiling natin ang mga environmentalist o nagtataguyod sa kalikasan. Mangyari po kasi, halimbawa, kanina nag-cover ako Father Delfo doon sa rally ng, sa commemoration ng International Human Rights sa Day. Mendiola. Doon sa Mendiola. Dito sa 5 biktima, pinatay ngayong linggo na ito, Human Rights Week Pamanden. Dalawa doon environmentalist. Talaga. Dalawang mamahayag tapos isang aktivista. Pero hindi natin nababasa yan sa pahayagan. Except yung broadcaster yata yun o journalist. Dalawang broadcaster yun. Isang taga Bukidnon tapos isang taga Surigao. Yan. Tapos yung environmentalist din. Katunayan po, biktima rin lagi ng human rights violations ang mga environmentalist. Ano kaya ang kanilang pananaw? Buti may mga kasama tayo ngayon, mga environmentalist sa karapatang pantao at may kaugnayan nga ba ito sa ating kalikasan? Bakit pinaghalo natin itong dalawang ito? At tatalakayin din natin, Raymond, kung ano ang kanilang kinaharap sa usapin ng karapatang pantao. May future ba ang sa kanila ang human rights? Para po kasama natin ang suki na natin dito at partner na si Binibining Elia Colmenares ng Earth Island Institute Philippines at si Ginoong Roy Velez ng Save Freedom Island Movement. Magandang gabi po sa inyo, Ella at Roy.
Magandang gabi po sa inyo, Raymond, Father Delfo, at sa ating mga tagapakinig. Yan, nakangiti pa rin siya. Magandang gabi rin po, Father Delfo, sa Raymond. Parang first time ka rito, Roy, ano? Dito sa dito sa ating programa, no? First time. Second time. Hindi, dito sa Veritas na nakapunta ka sa na, pero Veritas. second time. First time dito. Pero sasabihin ko sa iyo, madalas kang magitin sa mga balita rito ng mga nakaraang buwan. May ba, mamaya papaliwanag natin sa ating mga... Mabuti naman. Kumusta kayo? Okay. Ngayon, medyo nakakalabas-labas na. Malaking bagay yung 11 buwan na hindi ako nakapagsalita para sa mga mamamayan ng NCR at sa buong bansa. At tingin ko yung pagkakatigil ng 11 buwan ay malaking bagay para kahit papaano mapahinto ng konti, mapigilan ng konti yung kritiko kaugnay sa nagaganap sa kalikasan, nagaganap sa kabuhayan at paninirahan ng mamamayan. Mamaya, papaliwanag natin. Si Roy po kasi ay leader mamamayan dito sa National Capital Region. Yan. Medyo meron siyang konting trouble. Mamaya ikupan natin. Ella, Merry Christmas. Merry Christmas rin. Merry Christmas. Walang advance. Malapit na. Noong nakaraang linggo, nadaan ako dyan sa Freedom Island. Coastal lang naman. Ang dami-daming ibon. Yes, kasi panahon na ngayon ng migration. Simula September, basta mga Burmans na malamig na sa China, dito nagmamigrate ang mga ibon at abutin sila rito hanggang Marso. Kaya February or March. Kung nadadaan kayo dyan, kung papunta po kayo dyan sa may gawing timog, tumitingin po kayo sa bandang kanan nyo at makikita nyo napakagandang tanawin, napakarami pong mga ibon. Yung madaling makita yung mga kulay puti, yung mga taga, ganyan. Yung mga pero sa loob ng mga sa Bakawan, mas marami. Mas marami makikita. Makikita nyo doon yung Philippine duck na endangered. Doon yung makikita. Akala nyo hindi nyo makikita yun sa kalunsuran. Nandiyan lang yun. Pero mamaya pag-uusapan natin parang merong kalokohan na nangyari sa Pasay City Hall. Ngayon, Human Rights Week, Human Rights Day mismo, Father Delfo, tanongin muna natin si Roy at si Ella. Ano ba pananaw niyo sa karapatang pantao? Ikaw kanina, Roy, nag-jogging ka pa mula Circle hanggang Espanya, hanggang Menjola? Mula Oblation sa UP hanggang Espanya, mga 10 kilometers. Pero nakadamit. Nakadamit ka naman. Ano ang sadya ng inyong pagtakbo? Ng anong oras? Alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Ang sadya, di malinaw, yung takbo para sa kalayaan, takbo para sa karapatan, takbo para sa pagpapalaya sa mga bilanggong politikal. Ito'y pinangunahan ng Tambuli. Ang Tambuli ay isang samahan, koalisyon ng mga organisasyon. At yung SFIM, yung Save Freedom Island Movement, ay bahagi ng Tambuli. Kaya yon, kabahagi kami doon sa pagtakbo kanina. So yung panawagan yun nga, palayain ng mga bilanggong politikal, ipagtanggol ng karapatang pantao. Ito si Ella. Ano ba ang koneksyon ng karapatang pantao at saka environment? Malaki po kasi kami pong mga environmentalist, naniniwala po kami na habang tumitindi yung pagsasamantala ng tao sa tao, tumitindi rin po yung pagsasamantala sa environment kasi yung mga kasangkapan ginagamit ng mga businessmen, mga kapitalista na tinatawag natin ay yung mga tao rin, mga manggagawa para lalong i-extract yung nature. Tapos vice versa rin po, habang tumitindi rin yung pagsasamantala natin sa kalikasan, tumitindi rin yung pagsasamantala sa karapatang pantao dahil marami po yung nadideprive ng karapatan nila to a safe, healthy, and green environment. At saka productive environment for the people. Yung livelihood po nila yung importante. Livelihood. Ngayon may mga nagsasabi ang karapatan sa malinis na ang access at yung pag-enjoy ng malinis na hangin, ng malinis na tubig, human rights na rin daw. Paano naisali ito? Paano naging ganun ang pagtingin ng maraming environmentalist at human rights? Actually, ito ay inherent right natin na mabuhay. Siyempre, hindi tayo mabubuhay na may kalidad kung marumi yung ating kapaligiran. Kung ang nilalanghap natin hangin ay magdudulot ng sakit. So, bahagi yun ng ating karapatan na mabuhay ng safe at malusog
sa isang malusog na environment. At ito ikinagarantiyahan rin ng ating Constitution, yung ating right to a healthful ecology na ironically, sa kabila ng mga ginagarantiya ng batas sa environment, tuloy-tuloy pa rin yung degradation sa ating environment at pagkasira. Papansin natin yung degradation ng environment ang mas laging nagbibiktima dyan. Yung mga sino yung pinaka-marginalized, sila yung mga bata, yung mga ninunong lupain ng mga indigenous peoples, sila ang nakukan dyan. Naapektuhan. Yun naapektuhan. Pero ang sabi ng CEO ng Nestle, hindi daw karapatan ng tubig. Kailangan daw magbayad. Kaya nga. Pag gustong uminom ng tubig, anong reaction natin doon sa Earth Island Institute? Actually, na-tweet ko yan dati pa yan eh. Tapos, sinagot ako nung isang ewan ko kung anong posisyon niya sa Nestle na they're misquoted ba. Pero anyway, yun yung lumabas na hindi karapatan yung pagkakaroon ng tubig, ng malinis sa tubig ng mamamayan. Yun yung lumabas galing sa kanila. At kahit pa sabihin nilang misquoted yun, actually, sa totoo lang yun talaga yung lumalabas ngayon dahil sa privatization, sa commercialization ng tubig. Let's take that denial with a grain of salt. Nagbebenta sila ng tubig eh. Yes, totoo yun. Paano yung walang pera? Paano yung walang pera? Yun na nga yung at sila yung nagkakasakit. Katulad ng mga biktima ng disaster, di ba? Sila yung walang pera, walang access, walang mabiling tubig. Tanungin natin si Roy. Roy, kanina nandun ko sa Menjola, nakinig ka. Ano ba ang kalagayan ng karapatang pantao dito sa Pilipinas? Nakakalungkot, no? Sa isang tuwid na daan na lagit-lagi sinasabi ni Pangulong Aquino, ang nakakalungkot dito, tuloy-tuloy yung impunidad, no, sa atin, sa kasalukuyan. Kung titingnan mo yung datos, yung paglaki, kanina, binanggit mo na kanina yung 5 na pinatay, no? Hindi ko alam kung kasama na dyan si Briones, no? Sa Bicol. Kagabi lang yun. Kagabi lang, oh. At kasama yun dun sa kaso ni namin, no? At ang isang ibig sabihin, doon sa mga kinasuhan, doon sa Labo Massacre na, Labo Ambush na sinasabi, kasama siya doon sa... Oo. Ang ginawa sa kanya, dinukot siya dun sa bahay niya, ibinahe siya at pinatay, no? Although yung warrant noon suspended yung warrant. Katulad nung sa kaso mo, suspended ang warrant. Oo. Kaya yun, nakakatakot yun, no? Kasi malinaw yun na paglabag dun sa karapatang pantao. Ang isang nakakalungkot dito, may 449 na nakakulong hanggang sa kasalukuyan. 189 yung yung patay, no? Yung extrajudicial kill, no, sa kasalukuyan. At napakalaki, no. Sa NCR pa lamang sa panahon ni President Aquino, 10 yung pinatay na leader na Maralitang Tagalunsod. Ang nabigyan ng trump up cases, napakarami, no. Pag may mga demolition, nilalagyan niya ng mga kaso na kriminal, no. At ang isang halimbawa diyan yung Silverio 10. Nung April 3 naman, April 3, 2012, si Tatay Nante Gamara, isang organizer sa Kilusang Paggawa sa NCR, ay hinuli rin, no, illegal na inaresto. At kahapon din, dito sa Quezon City, may 6 na kadamay member na inaresto. At hanggang ngayon ay nakakulong sa Camp Karingal, no? Nagpapahayag lang naman sila doon sa State of the City address ni Mayor Bistek. Oo. Tapos inaresto sila. Oo. Bawal talaga magpahayag, Kaya nakakatakot 'yun. Martial law, di ba? Martial law. Parang nasa state of martial law, no? Hindi natin alam kung may dahilan ba yung pagbagsak ng rating ni Pangulong Aquino at para mapatigil yung kanyang kritiko ay dadaanin niya sa malawakang pandarahas, no? At ang isang nakakagalit diyan, ang tinatamaan yung mga maralitang lungsod na nagtataguyod lang naman at nakikibaka doon sa kanilang karapatang mabuhay. Pinag-uusapan nyo kanina yung karapatan, di ba, natin? Yung right to life, napakalaking karapatan bilang isang tao. At itong right to life na ito ay kasama na rito yung mga pinag-uusapan natin na mabuhay ka ng isang disente. Na may dignidad. Na may dignidad, no? At napakahalaga noon. Ay ibig sabihin, hindi ka pwedeng ilagay sa isang bahay na
4 na sulok lang na napakaliit, no? Nakita niyo yung Nakita niyo yung mga picture ng mga relocation site sa Bulacan ni Presidente Aquino. Nagsabi parang kulungan daw ng baboy. Oo. At nakakalungkot 'yun, no? Wala 'yun sa standard ng batayang karapatan ng mamamayan sa kanyang paninirahan. At kung titingnan mo yung budget na nilalagay niya, napakaliit din naman talaga. At napakarami ang nasasayang. Ang isang nakakalungkot pa rito, napakarami yung nasasayang na pondo na hindi napupunta doon sa mga mahihirap. Ako magdadagdag ako, Father Delfo. Ito medyo malapit din naman sa akin. Pinag-uusapan po kasi natin ng human rights. Sa aming sa atin na mga mamamahayag, isang journalist ang pinapatay kada isang buwan. Kasi dito sa taon na ito, 11 ang patay na hindi, 12 na nga. December kasi, na. itong December na ito, 12 na nga ang pinatay. So isang journalist, isang buwan ang pinapatay. Hindi ba, matanong ko kayong dalawa, Ella, Troy, kayo ba natatandaan nyo noong 2010 elections? Di ba merong isa dyan nangako na ititigil niya yung human rights violations, yung impunity na tinamasa natin, na pinagdusahan natin sa ilalim ng Arroyo administration. Ano ba ang tingin nyo sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? Natupad ba yung pangakong yun? Actually, sa tingin namin nagpapatuloy pa rin yung panggigipit sa karapatan ng hindi lang mga environmental defenders katulad namin, kundi pati ng lahat ng mamamayan, dahil ito ay isang skema na sistematiko na inabutan niya na at wala naman siyang ginagawang konkretong hakbang para matigilan ito, di ba? At saka hindi lang sa forma ng mga pagpatay nakikita yung paglabag sa karapatang pantao, habang patuloy na nagsasamantala yung mga hinayaan nila magsamantala sa kalikasan, yung mga commercial logging, yung mga mining na lalong lumalala sa panahon ni President Aquino, patuloy yung pagsasamantala talaga mas dumadami yung paglabag sa karapatang pantao. Ang isang masakit dyan, kagaya nung nangyari sa pagkapatay kay Arnel Leonor sa Silverio Compound, yung demolition ng April 23, 2012. Isipin mong namatay siya o pinatay noong April 23, 2012, hanggang ngayon hindi pa nakakasuhan yung mga pumatay, involved na mga pulis, no? Na nakabaril. Wala pang kaso. Ano ang dahilan? Ang pangunahing dahilan, hindi pa nagbibigay ang DOJ ng isang certification at kasama na yung NBI doon sa kanilang kung paano mapapailan ng case, no? At nakakatakot, no, na pwedeng i-pending yung isang certification na to para lamang hindi maipile ang kaso. At yung mga pulis nga, sabi nga ni Nanay Glenda, yung mga pulis na involved, wala na sa Parañaque. Nailipat na. Paano pa siya maghahabol? Paano mo hahabulin? Oo, paano mapapailan ng kaso? Samantalang kung ikaw ay papailan ng kaso, environmentalist ka, isa kang NGO worker, di ba? Labor union. Madali lang sampahan ng kaso, ng gawa-gawang kaso. Ito, talagang napakahirap humanap ng katarungan sa ganitong sistema. Kahit na may pronouncement si Pangulong Aquino noon na talagang sa ating pagpapatuloy, kapanalig, tatalakayin natin kung paano rin nalalabag ang karapatang pantao ng mga nagtataguyod sa kalikasan. Sisikapin nating alamin ang mga kwento na pumipigil sa mga environmental advocates sa magpatuloy sa kanilang kausa. Yun lang naman nagpapabagal doon sa kanilang gawain. Pero nagpapatuloy pa rin ang kanilang pagtatanggol sa kalikasan. Kaya po patuloy kayong makipagtalakayan. Ipadala ang inyong opinyon o komento, mag-text sa 0918-837-4827 at makinig sa ating programang Talakayan. Leading the way for truth and evangelization this Christmas season, the #1 faith-based radio in the Philippines. In Mega Manila, Veritas 846 Kapanali, spreading truth living at 45. Makinig, Veritas 846, Radyo Totoo, Radyo Totoo.
Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 32 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Nagbabalik ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Codao Productions. At ito po si Father Delfo Canceran Opie at kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Talang Akayan. Raymond, malawakan talaga ang sinasabing paglabag sa karapatang pantao at ang ating kalikasan. Makikita ito sa iba't ibang anyo. Ika nga, saklaw nito ang politikal, ekonomiya, kabuhayan, at kalikasan. At dahil ang panlipunang kalagayan, paano malalabag ang karapatang pantao, mismo ang kumakalinga sa kalikasan? Kasama pa rin po natin si Binibining Ella Colmenares ng Earth Island Institute Philippines at Kapanalig Roy Velez ng Save Freedom Island Movement. Yun ang tanong natin. Sabi nga natin, may mga environmentalist na victims ng extrajudicial killings. Pero ano pang mga other forms ng intimidation? Intimidation ang pinaka-common, tama ba ako, Ella? Yes. Against Kami, mga environmentalists sa Earth Island, lagi kami binabansagan na eco-terrorist. Bakit na? Kayong tagapagtanggol, paano kayo naging terrorist? Eco-terrorist. Ayun nga yung madalas sinasabi ng aming mga katunggali, yung kung sino yung mga katulad ng, may kaso kami ngayon sa kinakaharap sa korte na slap suit against Resorts World Sentosa. Binanggit ko na. Okay lang. Public record eh. Yeah, na ang layunin lang naman ito sa tingin namin ay harasin kami o kaya takutin o kaya mapagod na lang kami dahil masyadong matagal yung legal na procedures at magastos. Kaya parang siguro layunin nila na tumigil na lang kami. At yun lang naman yung slap suit na kinakaharap namin. Pero ito yung isang opportunity sa amin, hindi pa rin naman kami titigil. Ganun. Opportunity sa amin to para mas lalo kami maglinaw doon sa legal battle, tapos maging sa labas din ng legal. Pero ang tanong dyan, meron ko yung slap suit kung first time mong meron kang kaso, kaya naman gusto mo lang talaga makatulong and never in your wildest imagination na mga kalaban mo multi-billion foreign gambling company, kakasuhan kayo para naman napakayaman nyo para pantayan yung binabayad nila sa kanilang mga abogado. Yun na nga yung sa karaniwang environmentalist na gusto lang tumulong, ano ang dulot nito doon sa moral ng biglang nakasuhan? Ganun nga yung gusto nilang mangyari, yung bigla kang mandumo na lang dahil wala kang ipangbabayad. Dahil 4 million po yung hinihingi nilang danyos perwisyo sa amin. Pero meron rin naman po kaming mga legal na sagot din po dyan. Kasama nga ho namin si Karoy din doon sa mga... Ano ba rin? Natagdagan din yung kaso niya. Hindi mo naman sinasadyang kolektahin ng mga... Hindi naman. Talaga lang. Pero ako na magbabanggit kasi nga baka sabihin, bakit nyo dinidiscuss yan? Nasa korte na ba o sinampa pa lang? Nasa korte na po ito. Baka subjudice na yan. Oo, pero yung nga pag-usapan natin, ikaw ba, Roy? Ito, nasampahan ka ng murder. Di ba? Murder ang kaso mo doon sa Labo, Juan. Pagkatapos, itong sa Earth Island, sa Freedom Island, bakit nasali ka dyan sa... nauna yung Freedom Island, yung slap suit, nauna to. Dahil doon sa aktibo naming pakikipaglaban doon sa environment, lalo na doon sa dolphin, sa Pinang Dolphin, na gustong i-re-export sa Singapore. Nang isang problema dito, nanggaling itong mga dolphin na to sa isang hindi sustainable na paghuli. Ibig sabihin talagang mawawala siya, malulusaw na. Ay pinipigilan natin 'yon. Iniiwasan natin na mangyari na yung hinaharap ng mga anak natin ay wala nang makikita, mga kaapu-apuhan natin. Wala nang makikitang dolphin. Kung tutusin nga sa Manila Bay, dati may mga dolphin dyan Dahil sa ganong paglaban namin, para maipreserba yung napakahalaga, at ito naman ay hindi hayop, isa itong kagaya ng tao, mamal ang dolphin, at napakahalagang kailangan, katuwang sa environment, ay yun ang inabot namin.
Binigyan kami ng isang slap suit para lamang sa tubo. Yun ang nakakagalit, no? Dahil sa tubo. Kaya nga, minsan talagang kahit sa mga anak namin, pinapanawagan namin na wag papasok sa ganitong show. Kasi habang may tumatangkilik sa ganitong show, ay lagi na may mahuhulihin na mga dolphin. Kaya nakakagalit, no? Pero ang isang rito, kung sa bigger point, no, ang pag-uusap sa environment, napakahalaga na pag-usapan na ang environment ay bahagi ng EECR right, no, ng mamamayan, yung economic, social rights and cultural rights, no. At ito yung pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng political pag-violate, no, dun sa civil and political rights ng mamamayan. Sa akin, alam namin simula't simula na para mapatigil at mapahinto kami sa pagiging kritiko ng mga anti-mamamayang pulisiya at proyekto at sa pagiging environmentalist namin sa NCR, talagang aabuti namin ang ganitong malaking problema. Pero hindi namin tinitingnan yan na isang malaking problema. Bagkus ito pa yung nagpapatibay, no, sa amin para lalong kumilos. Kasi kung walang kikilos, lalo na, no? Kung wala nga kayo, di casino na yung bakawanan dyan sa South Metro Manila. Pero aaminin nyo ba na mayroong mga natatakot sa mga slap suit, mga environmentalists na natatakot sa slap suit at medyo tumitigil na o medyo bumababa yung level ng kanilang pagtatanggol sa kalikasan? Kung hindi kami makikita na nagsasalita, dahil kami yung ginawan ng slap suit, ginawa ng mga criminal, ng mga trump up cases na ganito, kung mapipigilan kami magsalita, yung mga mamamayan na talagang apektado ng ganitong mga proyekto, ganitong mga gawain, matatakot. Siyempre, kasi malaking bagay na may nagsasalita para sa kanila, malaking bagay na kami bilang mga nasa manggagawa, kilusang manggagawa at nasa environmentalist ay nagsasalita para ipreserba ang ganitong mga napakahalagang aspeto ng ating kalikasan. Kung mapipigilan kami o titigil kami sa pagsasalita, medyo may epekto yon. Pero mabuti na lang kasi meron din kayong ibang activist background kaya nagpapatuloy kayo. Pero saan nga kayo humuhugot ng lakas? Kasi kung karaniwan nga lang, di ba, Father Del, ikaw ba, nakasuhan ka na? Hindi pa naman. Ibang pakiramdam pagka first time May takot talaga. Speaking from experience, may takot sa una. Pero siyempre meron ka ring panghuhugutan ng lakas para wag kang buckle up. Ika nga. Sa kaso mo, Roy, at sa kaso mo, Ella. Ang isang pinaghuhugutan ko ng lakas yung pamilya ko. Hindi sila natakot na ipaglaban yung karapatan ko bilang isang tao, yung karapatan ko bilang isang mass leader. At hindi sila humiwalay, no? Mahalaga yon sa aspeto ng paglaban. Pero napakahalaga na yung mga tao na dinadamayan natin at kinakalinga sa ganitong interes ay hindi rin natatakot. Kasi kung matatakot sila, medyo problema yon. Atras ka na rin kasi alakang suporta sa likod. Tapos ang isang mahalaga, kung sa pagiging environmentalist naman namin, halimbawa sa usapin ng National Reclamation Project dito sa Metro Manila at sa buong bansa, napakahalaga at napakalaking tulong yung pronouncement ni Cardinal Tagle. Oo, at yun ay nagpalakas talaga ng loob din sa amin, no? Yung kanyang pagiging environmentalist sa aspeto ng environmentalist, ang kalikasan ay kailangang pangalagaan natin dahil ito ay kailangan ng mga tao, kailangan ng mamamayan. Kasi kung mawawasak to, totoo naman yung sinasabi ni Cardinal Tagle na ano pa ang future natin. Kung hindi siya magsasalita, aabot sa Cavite. Yung mga kasino ay taga Cavite siya. Kasi malapit na napakalaking bagay nun sa amin. Yung kanyang video na pinapakalat namin sa mga community
ay malaking isang welcome development na talagang ginagamit namin at nakakalakas ng loob. Kasi Cardinal Tagle, mahirap namang baliwalain yung kanyang prinsipyong taglay, bitbit. Pero personal sa iyo, nagpalakas ba ng loob mo yung pahayag galing sa isang leader simbahan? Oo, kasi ang paglawak ng lumalaban sa ganitong mga anti-mamamayang proyekto ay kasama naman yung simbahan, kasama ang iba pang sektor. Yung tuloy-tuloy ng pakikibaka ni Senator Villar dun sa kahit sa pagbahaman lang, dun sa Las Piñas at Parañaque ay malaking bagay na rin sa amin. Pero siyempre, ang pinaka-fundamentals diyan, yung paglaban ng mga mismong apektado. Isipin mo sa 38 hectares sa buong bansa na madadaan sa sa National Reclamation Project. Sa Manila Bay Reclamation Project pa lang, aabot na ng 2.4 million individual dito sa NCR ang madidisplace sa kanilang kabuhayan at paninirahan. At kung walang magsasalita dyan, saan pupulutin yan? Pakiulit, gaano karami? 2.4 million. Papalitan ng 2,000 casino workers. Tama bang kanya? Tama bang mahirap intindihin nyo kasi siyempre pag casino kasi lahat andiyan andiyan ng babae, sugal, droga at iba pa, alak, at lahat ng vices, nakakatakot yung ganyang environment, nakakatakot yung ganyang kultura. Ganyan ba ang gusto nating model of development? Kaya nga, kasi yung entertainment city na itatayo dyan sa lungsod ng Parañaque. Meron na silang signage, punta rin napaka yung pagiging immoral. At hindi ganyan ang mga Pilipino, hindi ganyan. Isinusubo nila ang isang kulturang napaka-dekadente at nakakatakot. Inuumpisahan nila doon sa mga dolphins o sa mga bata. Paglaki yung mga adults naman, father, sugal. Ganon di ba? Okay, balikan si Ella, ikaw. Tanong mo kanina, sa amin kasi saka muhugot ng malaking bagay na marami kami dito na hindi lang kasi Earth Island Institute yung may strategic lawsuit against private participation na sinampa ng Resource Person sa laban sa amin. Kasama po namin dito ang POS, ang CARA, ang ilang mga individual, Compassion and nakalimutan ko sorry. Basta isa siyang animal welfare o animal compassion and something ganon. Ang POS, syempre kilala nyo na at minsan nag-guest na siya rito. At may mga individual din kami na kasama dito sa kaso at nakakatuwa yung paninindigan nila kasi go sila, laban sila, hindi sila umatras. Kaya malaking bagay sa amin to kapag yung paninindigan ng aming mga kasamahan palaban, nakakalakas ng loob yun. At lalong nagbibigay sa amin to ng inspirasyon para ipagpatuloy namin yung pinagdalaban namin. Dahil, kumbaga, yung aming kaso kasi rito, kung para doon sa mga tagapakinig na ngayon lang napakinggan yung kasong to, ito ay kaso tungkol doon sa 25 Solomon Island dolphins na inimport ng Pilipinas rin sa Ocean Adventure tapos dinala sa Singapore. At ang isa doon ay namatay. Bago yun i-export doon sa Singapore ay pinipigilan na namin dito. Actually, ng importation pa lang pinipigilan na ng Earth Island sa iba't ibang mga animal welfare organizations. At kami ay nabigyan ng pagkakataon na magsampa sa korte at binigyan kami ng TEPO o Temporary Environmental Protection Order. And then, habang hinihiring tong TEPO na to, kasi yung extension ng TEPO, kasi 3 days lang po yung TEPO So, habang hinihiring extension ng TEPO, inilipad na yung mga dolphins. So, kami nga po dapat yung mag-file ng contempt charges dahil ito yung malinaw na pambabastos sa ating judicial process. Pero ito yung inilipad na patungong Resource for Sentosa. Pero ironically, kami pa po yung sinampahan ng SLAP o yung Strategic Lawsuit Against Public Participation. Na pag sinabi nating SLAP, sila po, ito po ay malinaw na pangaharas po yung kanilang motibo. Kasi yung public participation, malinaw in good faith na nagsasampa ng kaso, nagrereklamo, tumatakbo sa korte para protektahan yung common good. Pero kung
kakasuhan nila. Dumaan naman sa judicial Oo, process. kahit sino nga pwedeng magreklamo, kahit bata Ganon. Pero kung kakasuhan nila yung mga nagbibigay boses para kay Inang Kalikasan, sino pa yung, kung matatakot kami, sino pa yung magbibigay boses para doon sa mga katulad ng mga dolphins na hindi naman nagsasalita, katulad ng mga ibang mga marine creatures. Kaya ito ay malinaw na paglabag hindi lang sa kalikasan, kundi pati dun sa karapatang pantao. Isang huling tanong bago tayo mag-break. Simula po nung sinampahan kayo ng slap, tumigil na ba kayo? O kumonti ang nagbibigay suporta sa inyo? Awa naman ng Diyos ay tuloy-tuloy pa rin kami at katulad ng sinabi ko nga kanina, determinado yung mga kasamahan namin. Kaya malaking bagay ito sa amin, nakakatulong, lalo nakaka-inspire. Talo na sila. Kung nalalabag ang karapatan ng tao, pati ang mga nangangalaga sa kalikasan, sino pa ang magpapatuloy ng mga ngalaga sa ating kalikasan? Kung ang kalikasan po ay magkakasakit, lahat tayo magkakasakit. Ano ang ating maaring gawin? Kaya po patuloy na makinig at makipagtalakayan. I-text din mga kapanalig ang inyong mga mungkahi sa 0918-837-4827. Patuloy tayo dito sa ating programa. Talakayan. Nikon has just what your home needs. Durability. Nikon is for your household needs. Practicality. Nikon fans, flat irons, and gas stoves. Nikon kind of style you have no. The Nikon quality of life goes on. Living is easy. Pakinggan ang Simbang Gabi sa Veritas 846 Radyo Totoo mula December 15 hanggang December 23, alas 9 ng gabi sa mga sumusunod na parokya. December 15, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Parish sa Sampaloc, Manila. December 16, Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guia, Ermita, Manila. December 17, St. Anthony of Padua Parish, 2126 Singalong, San Andres Street, Malate, Manila. December 18, Mary the Queen Parish, Belfast Avenue, Neapolitan, Novaliches, Quezon City. December 19, San Bartolome Parish, Rizal Avenue, Malabon City. December 20, St. Joseph the Worker Parish, Barracks, Tala, Caloocan City. December 21, Ascension of Our Lord Parish, Lagro, Quezon City. December 22, San Isidro Labrador Parish, Taft Avenue, Pasay City. December 23, Santa Rita de Cascia Parish, Baclaran, Parañaque City. Simbang Gabi sa Veritas mula December 15 hanggang December 23, alas 9 ng gabi. Makinig! Akayan. Babalik ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Koda Productions. At ito po si Father Delfo Cancelan Opet, kayo kapiling namin dito sa ating programang Talakayan. Bago tayo magpatuloy, isa pong text message. Good PM brother, Talakayan. Malungkot man isipin. Kasi po kung sino po nagpahayag ng katotohanan, yun pa ang pinapatay. Yung mga nagsisinungaling, wala lang, may mga protection pa. Thanks, kapanalig mula kay kapanalig ng Parañaque Boy. Hindi lang may protection. Kapag medyo nasusukol sila, sabihin nila, bahala kayo sa buhay nyo. Sino kaya nagsabi nun? Merong sabi nun sikat na sikat. Malalim ang usapin ng karapatang pantao. At kung hindi nga lang issue, mga tinatawag nating advocates o di kaya ay mga aktivista, hindi lang sila ang may issue nito. Gayun din, hindi lang din ang mga katulad nila nalalabag ang karapatang pantao. Paano nga ba natin matitiyak na ang karapatang pantao ay maigagalang at maitataguyod? Bago natin itanong yan. Ikaw, Father Del, may tanong ka rito kay Roy, sagarin mo na. O kanina na banggit ni Roy yung kanyang kaso na murder. At meron pa raw, no? Mga kasong ginagawa o kaya ay mga pinaparatang sa kanya. Ito raw yung pag-ambush. Pwede po niyong pakipaliwanag yun, Roy?
Yun, no? So, ang kaso, dalawa, no? Una, sa Lagawe, April 25 daw nangyari yung ambush sa Lagawe. April 24, nasa DOJ ako. Kausap ko si Undersecretary Baraan. Ginabi na kami ron, tapos dumiretso kami ng NBI. Dahil nga may April 23 demolition sa Silverio Compound. Yun yung araw na yun. No? Yung araw na yun. No? At April 25 ay nasa National Convention ako ng Anak Pawis dahil isa ako sa 6 nominee ng Anak Pawis Party List. At April 26 kasi ay National Convention ng Anak Pawis. Kaya imposibleng mapunta ako ng Ipugao, no? Ng Lagawe na napakalayo. Doon pa lang sa inabot na kami ng gabi halo sa NBI, hindi ko kayang liparin yung pinangyarihan ng ambush papunta doon sa Lagawe, no, from NBI. Kasi nung pumupunta sila sa sa hearing, yung mga kasamahan namin, inaabot sila ng halos 12 oras sa biyahe. Kaya imposible na mangyari. Kasi alas 5 ng madaling araw daw nangyari. Nasa NBI ka mismo? Nasa NBI ako mismo. Nung April 29 naman, yung ambush daw sa Labo, sa Labo, ay malabo talaga kasi ito ang libing ni Arnel Leonor. At kasama namin ang mga media doon, kasama namin ang buong Silverio na nakipaglibing kay Arnel Leonor, yung bata na namatay doon, na pinatay doon sa demolition. At marami kaming picture doon na nandoon ako, kahit yung media ay nandoon. Kahit sina Congressman Olivares dati, at saka yung dating Congressman Ed Shalcita ay kasama ko, no? Kaya napaka-imposible na mangyari. Tinitingnan namin to na isang malaking panghaharas, political persecution sa amin dahil aktibo kami doon sa panawagan. Bilang isang chairman ng KMU-NCR, yung panawagan namin doon sa paglaban sa sahod ng mga manggagawa sa NCR na nakakaranas ngayon ng matinding cheap labor policy o yung absolutong pagpapababa sa sahod dahil doon sa two-tiered, tapos laban doon sa kontraktualisasyon, malawakang kontraktualisasyon, at laban doon sa malawakang demolisyon sa livelihood at paninirahan ng mga maralitang lungsod, at yung pagiging environmentalist namin doon sa paglaban sa mga anti-people's project na kagaya ng PPP at ng National Reclamation Project. Ang tingin namin, ang gusto ng gobyerno, ang gusto ng pamahalaan ay patigilin kami sa pagiging kritiko sa ganitong mga anti-mamamayang pulisiya. At mapapatigil kami kung kami ay ikukulong, kung kami ay ihaharas. Kasi napakalaki, sa gastos pa lang sa legal, umaabot na ng nasa mahigit 300,000 ang nagagastos namin sa legal. Kaya kung walang tumutulong, kung ikaw ay simpleng mamamayan lamang at makakasuhan ng ganito, talagang makukulong ka. At ang isang masakit, marami talagang nakukulong na walang kasalanan sa mga kagaya namin na nasusuong, na kakarating sa ganitong mga sitwasyon. Kaya yun, napakalungkot nun. Natatandaan ko pa rin ng mga panahon na yan, kasama namin ang mga kaparian sa Parañaque dahil may mga fact-finding mission kaugnay ng demolition doon sa Silverio Compound. Nakasama ko pa si Father Joe Dizon diyan sa Parañaque mga panahon na yan. Kaya tapos yun, sumingit pa ako sa clean up drive sa Freedom Island. Sa Freedom Island. Kasi sa isang araw kasi napakaraming aktibidad Talagang sa dami, kailangan mong puntahan lahat. Kaya yun, kaya napaka-imposible. At malinaw na ito ay harassment. Mabuti na lamang at yung kaso sa Lagawe at doon sa suspended yung warrant pa rin. Sa Lagawe ay recall ang warrant. Sabihin nung iimbestigahan uli. Oo, at pero babasura na yun, tingin ko. Dapat naman. Sana makita nila na talagang kasinungaling. Kasi imposible na mangyari yun. Pangalawa, na-file yung case ng wala man lang preliminary investigation. Na-file yung case ng wala yung address namin. Samantalang ako ay kilala naman na yung address namin dahil number 6 nominee ako sa nakapile yun sa COMELEC.
Lagi kami nagsasalita sa yung sa record ng NBI, saka DOJ, hindi ka makakapasok sa mga tanggapan na yun, hindi mo nasusulat. Dinala namin yung logbook, yung signature ko at logbook doon. Kaya napakahirap intindihin, no? Yung ganong mga pangyayari na talagang nagpapalala, nagiging malaking question lalo sa sinseridad ng kasalukuyang gobyerno sa pagtangan sa karapatang pantao ng mamamayan. Salamat, Troy. Ngayon, Ella, ito bang pagiging environmentalist, Troy, bilang isang labor leader, bilang people's mass leader, ganyan, palagi lang bang trouble ang inyong inaani? What keeps you going? Bakit nagpapatuloy pa rin? At ano ang mensahe natin sa mga gustong maging environmental defenders and human rights defenders? The fact na tuloy-tuloy yung pagkasira ng ating kalikasan at sa patuloy na pagkasira ng kalikasan ay marami ang nalalabag na karapatan, maraming nawawala ng kabuhayan katulad ng ating mga fisher folks. Pag natuloy yung reclamation, bahagi na ng malalabag sa kanila yung karapatan nila sa paninirahan at kabuhayan. So, the fact na nagpapatuloy yun, tumitindi yung lumalala yung climate change, lumalala yung mga disaster na nararanasan natin, marami yung magpapatuloy na maging environmentalist, mga environmental defenders. Kaya, sitwasyon kasi yung nagtutulak nito, hindi ito ginusto, hindi ito isang karir, pero dahil sa nakikita natin na pangangailangan, marami talagang lumilitaw na tumatayo, naninindigan para sa kalikasan. Roy? Malinaw, no? Kasi, halimbawa dito lang sa Metro Manila, yung Manila Bay, dati napakaganda ng mga mangroves dyan eh. At isa sa nasira ng todo ay yung mga mangroves ng Manila Bay at malaki ang epekto nito sa livelihood ng mga mangingisda natin sa tabing dagat ng Manila Bay. Kung walang lalaban, kung walang magsasalita para dyan, walang lalaban doon sa mga proyekto na lalong sisira sa kalikasan, kawawa itong pinakamahirap na sektor ng ating lipunan, ito yung mga mangingisda. At napakarami pang mga mangingisda sa Navotas, sa Parañaque, Las Piñas at Manila na nabubuhay dyan. Kung wawasakin mo yan, napakalaki ng magiging loss, no? ng hindi lamang ng kabuhayan, kung hindi yung kabuuang biodiversidad at ecological na balanse ng ating karagatan dyan sa Manila Bay. Isipin mo, bago ka makapag-reclaim, wawasa ka ng isang bundok para lamang ibunbun dyan o itabon. So yung pagkukuhanan nung itatambak, sisirain, tapos sisirain din yung tatambakan. Sisirain din yung tatambakan. Ang isang masakit dyan, yung mga coral reefs kayang may artificial eh. Pero yung seagrass, na napakahalaga, 1,000 taong iprinoseso ito. Milyon pa nga. At ito yung mga kinakain ng mga isda. Pinamamahayan. Kung mawawala yan, at wala pa naman nakaka-imbento ng artificial na seagrass, mamamatay din yung mga isda dyan. Kaya yun yung isang Hindi lang yun, pati yung mga bakawan dyan. Kapag tinambakan yan, makukulong yung tubig alat at kailangan ng mga bakawanan dyan sa Freedom Island ng tubig alat para masustain yung kanilang buhay. Oo, pag tinambakan mo na yan, yung reclamation. Kahit sabihin nilang hindi nila gagalawin yung bakawan, mamamatay pa rin yan eventually. At mamamatay yung mga nakaasang organismo dyan. Maganda yung karanasan ng Cebu nung tamaan ng Yolanda. Isang isla sa Cebu yung nakaligtas at wala man lang na pinsala dahil doon sa bakawan niya. At nangyari din yan dito sa Metro Manila. Nung magkaroon ng habagat, ang storm surge ay nakaapekto sa Maynila. Pero yung Las Piñas, Parañaque, hindi siya naapektuhan dahil yung binabasag yung seawall dyan sa Ross Boulevard. Pero yung sa Parañaque, hindi. Hindi naapektuhan yung sa Freedom Island kasi napakakapal ng bakawan diyan. At kung gusto lang talaga ng pamahalaan natin na ipreserba yan, at mas pa nga dapat taniman niya ng bakawan para makatulong, no,
ay di mas mainam yun. Kasi magkakaroon pa ng mas maraming huli ang mga mangingisda, maprepreserba pa ang ecological at biodiversity na balanse ng Manila Bay. At pangatlo, hindi mawawasak yung mga dati ng mga kabuhayan at paninirahan na nandiyan sa paligid ng Manila Bay. At mas mainam na sa Bakawanan, ipasyal ang mga bata, hindi doon sa mga dolphin shows. On that note, maraming salamat, Ginoong Ray Velez ng Safe Freedom Island Movement. At balik ka na ba sa KMU-NCR? Oo. Hindi naman ako nag-resign. Medyo nag-ingat lang. At si Binibinang Ella Colmenares ng Earth Island Institute. Maraming salamat sa inyo at sa susunod ulit, next year, marami pang environmental issues ang ating pag-uusapan. Maraming salamat din po, Father Del po at Raymond. Ngayon, Father Del, nung si Jesus nag-iikot, kinakausap yung kanyang mga kababayan noon, may threat na rin sa kanya mula doon sa mga Roman soldiers, doon sa mga ruling classes ng kanyang society. Nagpatuloy pa rin siya. Ultimately, naging victim siya ng killing, nilabag ang kanyang karapatang pantao. At pinatay siya. Ano ang dahilan kung bakit? Ano kaya naisip ng ating Panginoon na tinuloy niya pa rin despite threats na nangyari nga sa kanyang... Kasi nga, ang pinanggagalingan ng lakas niya, katulad ng sinabi nila Ella at Troy, yung kanyang paniniwala at yung kanyang pananampalataya sa Diyos na tama yung kanyang ginagawa. Kaya walang maaring humadlang sa kanya kasi yun ang dapat mangyari. And with this death, mas nagtagumpay siya. Ginanap niya ang pangako ng Panginoon. At nabuhay siyang muli para ipakita sa atin na magtatagumpay ang tama at ang wasto. At sa tingin ko naman, Father Del, may mga threats na ganyan, may mga kalungkutan tayong pagdadaanan dahil hindi madali yung mga sinusuong ng mga human rights defenders, ng mga union organizers, ng mga environmentalists. Pero habang merong pang pag-asa, ay dapat magpapatuloy at wag tamaan ng lungkot at maging dahilan ng ating panghihina. Tuloy-tuloy lang. At isang magandang halimbawa nga ay yung pagpapakasakit at sakripisyo ng ating Panginoon para sa kanyang misyon. At sumainyo isang oras sa makabuluhang balitaan at talakayan. Sana po ay naibigan ninyo ang ating usapan ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo, nagpakinig, kapanalig at mga bumati. Muli po tayo magkakasama-sama sa susunod na Martes, 17 ng Disyembre, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito lamang sa ating Radio Veritas, 846 kHz, ang Radyong Totoo. Makinig, makilahok dito sa ating programang tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Ito ang talakayan at sumainyo ang katotohanan. Sa aking paglalakbay, may talang patnubay, nagbibigay liwanag sa gitna ng karimlan. Talang maliwanag, laging nagniningning, di maglalaho sa aming paningin. Makakaakay sa landasin ng buhay, sa gitna ng bagyo, talang kaagapay. Katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala hakayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala hakayan. Taimtim na panalangin, manindigang tapat sa mapagpalayang adikain. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala akayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala akayan.